Hello guys, ngayon nandito tayo sa ating kalabasahan, no? Yung tinaniman natin ng kalabasa dito sa may gilid ng bahay namin. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng update kasi medyo yumabong na siya guys, no? Malagwa na siya. So yung iba ay mga pagkapang na. Let's go. Ayan na, no? So kita na yung mga puti-puti na guhit doon sa kanyang dahon. 'Di ba? Ang lusog na. Ilang weeks na lang, gagapang na ito. So ngayon, kung mapapansin nyo, meron siyang mga palapa ng nyog. Meron din siyang mga pinagkayasan ng dahon ng nyog. Ito yung mga pinagkunan ng tingting ng nyog. Kasi marami dito guys ng pinagkunan ng tingting ng nyog. So yung pinagkayasan yung dahon ay natatambak lang dito. So since ang itaas nga ng lupa na to ay nyugan, no? Panyugan. So tumatambak lang dito yung mga palapa ng nyog. So ngayon ang ginagawa ko, yung mga pinagkayasan, paklang, lahat ng patay ng nyog ay iniipon ko, hinahakot ko, dinadala ko dito at saka kong ipinangko-cover sa damo. Kasi itong kalabasa guys ay kailangan na malinis yung paligid niya, no? Wala siyang mga damo, no? Kasi ang damo guys ay may sari-saring insects yan, no? May kanya-kanyang klase ng peste. So yun ang iiwasan natin na yun ay huwag dumapo sa ating kalabasa kapag gumapang na. So yun yung iwasan natin para pagdating ng oras maiwasan yung pagdami or pagdagsa ng iba't ibang klaseng insects. So ayan o. So kung mapapansin nyo, paikot pa lang ng puno ng kalabasa ang merong tambak ng dahon or yung mulching or yung mulch or yung kilib na tinatawag, no? Ayan o. See? Tapos nilagyan ko din ng bunot yung bawat puno kasi marami nga rin bunot dito, no? Tumatambak lang. Yung mga bulok na bunot ang nilagay ko kasi yung bulok ay malapit na siyang as in mag-decompose. So dagdag siya na fertilizer sa ating tanim. So yun yung ginagawa ko guys, no? Ayan. Di ba? Ilang weeks na lang, gagapang na yan. So meron na ulit tayong pagkakalibangan dito malapit sa bahay namin. Dito lang kasi yan sa area namin, no? Malapit sa gilid ng bahay. So ayan. So ito yung first batch na ipinunla ko. Nasa 36 puno siya guys, no? So bali nasa 9 puno pa lang ito na tig-apat yung laman per puno. Apat na puno ang laman per spot. So ayan na sila. Kasi kapag ito ay gumapang na, mangiinganyo na to ng mga bugs, yung mga yellow bugs na kumakain ng dahon ng kalabasa. Yun ang number 1 na dapat iwasan natin, no? So kaya tinatambakan ko, hanggat maaari tinatambakan ko ng ganito, ng kilib para ito kasi hindi naman ito madatapuan ng mga bugs, unlike yung mga damo, fresh na leaves ng mga wild plants. Ayun talaga datapuan yun ng iba't ibang klaseng peste or insects, no? So, ayan, no? See? Ang ganda na tingnan, no? Kapag meron ng cover yung paikot niya. Ayan. Kalabasa. Ang variety na ito guys ay Suprema. Pero ito ay hindi ito yung F1, no? Na kapag sinabi nating F1, first generation na mga seeds, na ang F1 ay ito yung mga galing sa mga lata na nabibili sa mga agri-shops, no? Agricultural shops. Pero ito kasing aking buto lang na tinanim ngayon ay ano lang to, OPV lang ito, no? OPV, open pollinated variety, no? Yung kinuha lang natin dun sa na-harvest nating hinog na kalabasa, inipon yung buto at siya natin ipinunla. So OPV lang siya, hindi siya F1, no? Ang F1 kasi ay yung first generation yun yung nabibili natin rekta sa mga agricultural shops. Yan. Tapos meron ding papaya dito guys, no? Ayan, papansin nyo, may papaya din yan. Ayan. Diba? Lutang na yung papaya. Nung malagyan na din natin ng cover, lumutang na din siya, no? Ayan, no? Straight yan. Lalo kapag na full natin ito ng cover, at habang tumatagal, lulusog yung mga yan. Lalaki ng lalaki. At maganda na yan tingnan sa malayo, no? At kapag naging brown na yung ilalim nila, lulutang yung pagkaberde.
Yung berdeng halaman, maganda na yan. Tingnan. So yan to. So itong papaya natin dito ay Red Lady lang din. Hindi din siya F1. Ito ay mga open pollinated lang din, no? So yun yung mga seeds na ginagamit ko sa ngayon guys, kasi may mga napagkukunan naman ako ng mga seeds. So open pollination na lang ang ginagawa natin, no? So hindi na tayo nag F1 kasi ang F1 medyo may kamahalan din, lalo na kung kalabasa, no? Ang mahal din ng isang pack, 10 piraso ay nasa more or less 100 pesos, no? Oh my God. So yun. Di ba, lulusog na ng papaya natin. So tinanim ko to ay April, kasagaran ng init. Pero ngayon guys, look, tingnan nyo. Lulusog na, no? Kasi ito ay inaalagaan ko talaga ng dilig. Sinusunod ko talaga siya ng dilig. See? Lulusog na. Huwag lang sanang bagyuhin. Oh my God. No? So, yan. So yun yung update dito sa ating konting pinagkakaabalahan dito, pinagkakalibangan. Kapag ako'y nanggaling dun sa hulo, dito ang diretso ko, sa hapon, nagdidilig. Sa umaga, bago ako magpahulo, sumasaglit din ako ng dilig pag hindi umuulan. So, ayan na sila, no? So, yun lang muna guys, no? Thank you for watching and see you on our future vlogs. Bye!